A lot of people feel na, being empowered by the company to be able to do these things is all that easy. What it requires is a lot more than that. Kasi alam nyo ho, ang talagang hinahanap natin dito ngayon would be a set of people who can do what we do, no? And who can do essentially what I do. Diba? Kung makikita nyo yung mga forum natin, Wealth Management Forum for even high net worth individuals, for doctors. Ito ho ngayon, Wealth Management Forum for OFWs. Ang talagang thrust natin is to be able to do this, not just having people coming from head office like me, or Carrie, or sila Summer, sila Lois, at sila Beron, kung hindi, kayo na. Diba? Kasi hindi naman namin sinasabing mawawala kami sa eksena eh. Ang sinasabi namin, there would be times when you're going to be asked to perform the entire thing. And ang ano lang namin is that, will you be able to run the show? Right? Imagine this, no? Ako si Lea Salonga. Diba? Miss Saigon. Nandun ako sa West End sa London. Diba? Okay lang yun eh, kasi araw-araw may palabas na Miss Saigon. No? Nangyari, dinala ngayon yung Miss Saigon sa Manila. Pero hindi lang sa CCP ipapalabas. Ipapalabas 12 regions, 12 times a year. So, paano naman si Lea Salonga kung kakantahan niya lahat yun, ano? Diba? May iba pa siyang trabaho. Diba? Ang gagawin natin ngayon is to come up with what we call understudies. And you are the understudies. What does that mean? At any point in time, ano ba yung understudy? Pag yung si Lea Salonga wala, dapat ikaw. Ha? Dapat ikaw. In fact, dapat nga Lea Salonga ka na rin. Di ba? Ganun yun eh. Now, why am I starting my talk with this? It's because it requires a lot of things from you. Number one, and most important of all, it will require you to live the talk. Walk the talk. Ano ibig sabihin ko niyan? Yung pag-aaralan natin dito, kailangan gawin nyo muna. Mahirap yung magtuturo kayo sa mga tao nang hindi nyo ginagawa. If you notice in the forums we've had, even if I've done this at Tower Club, tapos may mga bisitang presidente ng bangko, hindi sila makabalik para magtanong to challenge me. Why? Because they know I do it. Ang sarap i-challenge ng isang taong nagtuturo, tapos alam mo hindi niya ginagawa. Siguradong madaling baliktarin yan eh. Di ba? I will tell you, there would be a difference because if you don't live this, if you don't practice what you preach, you won't become effective. Iba yung klase ng persuasiveness ng isang taong gumagawa. No? So much so when we tell them, okay, it is not what you earn, it is what you keep. Pag binaliktad nila, ikaw ba, how much of your earnings are you keeping? Diba? Ay, hindi, kayo lang yan. Ako nga teacher eh. Di ba ganon? Pag minsan delikado yung agent eh. Kaya minsan, karamihan ng agents, minsan sinasabihan ko, many of us sometimes are not successful because we think we can be persuasive without practicing what we preach. Ang totoo, hindi kayo magiging persuasive eh, kasi nambobola lang kayo pag ganon. Yung pag nagtuturo ka ng hindi mo ginagawa, binobola mo sila eh. Dahil, ang totoo niyan, alam mo, and you might not notice it, but it will come from the way you express yourself. Alam mo na hindi ka practitioner. Alam mo na hindi mo ginagawa. Sa kaloob-looban mo, parang may isang maliit na bata dong humahagikik na parang niloloko mo sila. Hindi ba? Ganun ang nangyayari? Pag may kinukumbinsi ka, pero sa kaloob-looban mo, alam mong, hindi ko naman talaga ginagawa to, ikaw na lang. Diba? But the empowerment that comes on you, if you're a practitioner, is totally different. The kind of persuasiveness, the kind of compellingness changes if you're a practitioner. Kaya yun ang unang-unang bagay na hihilingin ko sa inyo. This is not a school of thought. This is not a set of ideas and learnings only. It is a way of life. Okay? So when I say, I do this, when I say, you should do it, that means, when you tell other people that they should do it, you could have done it yourself. Kasi di ba ibang-iba yung, nag-share ka na alam mo, you're sharing a good story dahil pinagdaanan mo na eh.
Pinagdaanan mo. Kasi kung hindi mo pinagdaanan, ang hirap magkwento ng third party. Di ba? Yung, oy, alam mo, meron kami executive sa film, ganyan ang ginawa eh. Teka lang, third party yung kwento mo eh. You're not coming from the heart, you know? And when you're coming from the heart, each and every joke will be funnier. Each and every learning point will be more conclusive. At saka each and every story can be moving. Kasi pag third party ka, mahirap eh. Di ba? Like when you say, I invested in this, I invested in that. Di ba? Yung pala, ikaw wala. Di ba? Pag tinanong ka, oh, ano nga pala yung investment mo? Ah, may sinabi ba akong ganun? Eh, sa script yun eh. Diba? Binigyan kasi ako ng OFW marketing ng script eh. Ha? Hindi naman nila sinasabing kailangan kong gawin yun. You see? It's very important for us to start with that. Second, try to know the material. Siguro naman kami, magbibigay kami ng slides, magbibigay kami ng mga kopya. Hindi naman tayo laging lahat magkakaroon ng tinatawag nating itong mga projector, LCD. Pero ang gagawin natin, to equip you, we might be giving you overhead slides, which you can use on a slide projector. Know the material by heart. Hindi ito basta-basta training or COP na hindi mo alam by heart, okay lang dahil ang mga taong nakikinig sa'yo, iniimbita mo lang into the business, no? Ito mga taong makikinig sa'yo, may sanction pa ng government, baka mapahiya tayo. Alam nyo naman that the deal is between Film Life and OWA. Tapos pag may nagsumbong sa OWA, biglang sinabi, yung tumakbong OFW forum diyan sa Marikina. Parang iba'y nagbenta lang sila ng insurance. Patay na tayo. Kasi alam nyo, ang trust natin is not to sell. Ang trust natin is to educate our OFW brothers and sisters, their families, to put them in the proper track towards prosperity. Now, I'm telling you, stick to that objective. And will you believe me, you can be able to sell? Easily. Alam niyo, pinakamadaling magbenta pag hindi mo ipinipilit eh. Alam mo yun, pag ang ganda-ganda ng banat mo sa iyong forum, tapos napaka-believable mo, wala kang halos sinabing produkto, pero pag katapos mo, imbis na mag-uwian, alam mo yun, lalapit sa'yo. Lalapit sa'yo, magtatanong. O syempre, iba na usapan, nagtatanong ka na eh. Diskartehan na natin ngayon yung financial objectives mo. Diskartehan na natin ngayon yung buhay mo. Doon papasok yung produkto. Benta ba yun? Oo. Bakit? Siya ang humihingi na bentahan ko siya. Hindi na pwedeng bawalan ng OWA yun, di ba? Pero ang importante, step 1 is that's the objective. Our objective is not to sell. Kasi pag nagbenta ka, we're not being true to our objective. No? So, very clearly, become so adaptable, become so used to the material, so much so that you can have your own examples, you can have your own words. Ang ibibigay namin sa inyo, parang kumbaga sa template lang. Lagyan nyo siya ng sarili nyong flavor. Kasi ang totoo naman ito, these are not new things. No? Kumbaga, when a lot of people get moved with the way our forums go, ang totoo nun, nalagyan ko na lang ng sarili kong personal experiences. Now, ito naman yung magandang flip side nito eh. Alam nyo, itong material na to, a lot of people will think, can be useful for OFWs. The truth is, it can be useful for any market. Hindi naman ito pang OFW lang eh. Kahit sino. Tanggalin mo lang yung mga OFW yung nandyang mga words eh. Kahit sino naman, the real principles remain to be the same. It doesn't change. The principles of savings consciousness, the principles of wealth management, they are always the same. No matter what you do. Kahit anong klase ka pang professional ka, businessman ka, doktor ka, entrepreneur ka, any walk of life. It's very, very important. Okay? So, deal with it with enough responsibility. Na if you get tapped, you can actually do it. Alam nyo, nagulat ako dahil ang laki. Dahil alam nyo, ine-expect ko talaga. No? Honestly, the ideal way to run this is to have at the most 20 to 25. Tapos, hindi lang kalahating araw. Sana 2 araw. Diba?
Kasi ayoko nung pinresent ko sa inyo. Tapos nag-assume ako na kaya nyo na. Gusto ko makita kayo eh. Gusto kong isa-isa tayong bababa dito, tapos kayong magiging Rex Mendoza. Tapos ako nakaupo dyan, nakikinig ako sa'yo. Ano kayang pakiramdam mo? Hindi ba? But that's the way this is supposed to be done. You know, even before you face your first forum, gawin nyo na ng sarili nyo muna. Alam nyo, a lot of people ask me sometimes, no? Sinasabi nila, Rexbeth, ang galing-galing mo magsalita, di ba? Alam ko naman magaling ako eh. Hindi nyo na kailangan sabihin sa akin. Di ba? Pero, ang hindi alam ng marami, no? And sila Pio will know this. There is no replacement for preparation. Even at this level of talent, even at this level of experience and expertise, I still practice. I still face the mirror. I still look at the way my facial expression changes when I change my topic. I still look at the changes in my tone when I change my direction in the way I speak. So anong ibig ko sabihin? Lahat ito practice. The reason why I am so good at what I'm doing is because I do it always. So I will have to advise you, no? Palagay ko naman, napapansin ko, grupo-grupo kayo. No? May mga grupo na galing Bataan, may mga grupo na galing kung saan-saan sa South Luzon. Since you're a group anyway, can you do this na parang mag-dry run kayo ng kayo-kayo? You know, yung with each other lang, yung kahit sa opisina lang, go through the material I'm going to go through and try to listen to each other. Kasi alam nyo, iba pa yung naririnig nyo ng paulit-ulit eh. Di ba parang kanta rin yun? Pag paulit-ulit mong naririnig, na may memorize mong lyrics eh. Pero pag hindi mo, yung narinig mo lang minsan, di ba? Hindi ka masyadong naiinganyo dahil first time mo siya narinig, you don't even hear the meaning. So you have to go through it again and again and again. Di ba? So you will have to do the training on your own. In so doing, let me start this. It's the Wealth Management Forum for OFW families. Ang ginagawa namin, yung Wealth Management Forum, we are bringing down to a level where the families and the OFW themselves will appreciate it. Okay? Clearly, ang importante dito ay kahit yung slides, mga English yan, kailangan matuto tayong mag-translate. Maitagalog mo. At kung nasa Pampanga ka at palagay mo tatalab mas maganda ang Kapampangan, ikapampangan mo. No? We see this many times when we go to places like Cebu, Iloilo. Pag nagiging Ilonggo yung material, mas iba yung impact. Mas maganda. No? So, clearly, you have to go through the material. Okay? Let's move on here. What is wealth management? Okay? Siyempre, ano muna yung wealth management? No? Unang-una, the purpose of why we're here, even before we say wealth management, ano ba yung purpose of being in that forum? The purpose of being in that forum is to make them realize there is a use to being there. It is worthwhile attending. Bakit? Kasi sasabihin natin yung mga data na alam na natin, di ba? There's this ADB study that says kahit 8 to 9 billion a year dollars ang pinadadala ng mga OFW sa mga pamilya nila. Ang sabi, hindi daw pala nakaka-contribute sa improvement of the way of lives nito mga OFW na to. So, ano ibig sabihin? Kumikita lang sila eh. Pero pagdating nung kita nila, wala ring nangyayari. I want to address you like the OFWs. No? Kayo, isipin nyo sarili nyo na approve na yung inyong medical. May ticket na kayo, aalis na kayo. What is your purpose for doing this? Why are you sacrificing your life outside the Philippines? Why are you saying goodbye to your wife, husband, or children? Ano tong ginagawa nyo? Sakripisyo to eh. Di ba? And how will this sacrifice for years to come be worthwhile for you? If you're the OFW, paano to magiging worthwhile? Hindi ganun biro na iiwan mo pamilya mo eh. Kailangan may kapalit ito eh. Paano magiging worth it yung kapalit nito? So anong papasok sa utak ng OFW? Yung pangarap niya. Mapaaral niya yung anak niya para hindi naman basta-basta maging OFW din.
Makapag-save siya para naman makapag-retiro siya. There has to come a time when he's gonna stop doing this. Hindi niyo ba napapansin mga OFW natin? Alis, dating, alis, dating, alis, dating. Hindi na lang yan naalis pag bumagsak na sa medical eh. No, I'm really telling you. You see, if they're gonna earn more here, do you think they'll go? They won't. But most of them earn more elsewhere. The thrust, ladies and gentlemen, is for them to think, aalis ako ngayon, in 12 to 15 years, dapat maihinto ko na to eh. Dapat katabi ko na ang pamilya ko. Hindi ba? So anong ibig sabihin nito? We're telling them to come up with financial objectives. Ang problema ng mga OFW nating kapatid, aalis, walang financial objectives. Parang nakakuha lang ng trabaho dyan sa kanto. Hindi nila naiisip that there is a change in lifestyle. You know what's happening? I got a job, and that's abroad. Pero anong gagawin ko? Pareho lang, as if I'm working here eh. Magpapadala ako ng pera sa pamilya ko, mag-iipon ako ng konti. Pag uwi ko, may pasalubong silang lahat. Di ba? Tapos may konti pa ako natitira, papainumin ko sila. Kailangan lasing muna yung buong baryo. Di ba? Oh, in 2 months, pagkatapos kong daanan yan, ano na mangyayari? Wala na akong pera. Nandiyan na uli ako sa Intramuros. So nag-a-apply na ako uli para makaalis. Ang OFW dapat, bago pa lang umalis, nililista na niya, ano ba itong, bakit ko ito ginagawa? Ano ba itong sakripisyong pagdadaanan ko? Ano bang gusto kong kapalit nito? Mapaaral ko mga anak ko? Makapag-retiro ko ng maayos? Makapagtayo ako ng negosyo? Dito. Para hindi na ako kailangan umalis. Ngayon, pag siya nakaisip ng mga goals na yan, at ikaw, parte ng pamamaraan kung ba't niya naisip yung mga goals na yan, paano niya ikakasatuparan yung mga pangarap na yan? Di kailangan ng tulong mo. Kailangan planuhin natin. Di ba? O sa pagpaplano nun, anong mangyayari? Bibili siya sa'yo. Paano ba talaga yumaman? There are only 4 ways. Paano yung 4 ways ng pagpapayaman? Alam niyo ba yun? Ha? Alam niyo yung 4 ways ng pagpapayaman? Ha? Hard work! That is one of the biggest lies. Oh, honestly kasi yan ang sasabihin ng mga boss nyo sa inyo. Ha? All bosses would want you to work hard. Right? But I know a lot of people who work hard who never become rich. Why? Because they just work hard. They are not working smart. Right? There's a big difference. Working hard is not enough. You might work hard on the wrong things. Di ba? Yung nyo papansin, may ahenting banat ng banat pero walang kinikita, tapos may ahente papitik-pitik lang. Ang laki ng kinikita kasi strategic yung kanyang view. Baka hindi kayo gumagawa ng ganun. So it's not working hard. Saving. Is saving going to give you the ticket to wealth? No. Kasi sabi ko nga save ka ng save, tapos nawawala naman ng value. Ipon ka ng ipon, gusto mong bumili ng motorsiklo. In 10 years, lahat ng naipon mo, bisikleta na lang. Di ba nangyayari yun? Kasi pamahal ng pamahal eh. Alam nyo nung nakakatuwa, no? Kasi nasa probinsya kami nung weekend, bumili ako ng choknat. Anak ng tipaklo, yung choknat pa piso na. Nung panahon ko, 5 lang yun nung bata ako. Times 20, can you imagine that? Kung ikaw, tinipid mo yung iyong 5, di isang kagat na choknat, wala ka ngayon. But you save. You save. Hindi ba? So, if you think saving makes you rich, it's not true. Why? Kasi sinave mo lang eh. Di ba? Delayed gratification, tama ka. Yung isang principle ng pagpapayaman is correct. Tinipid mo. Pero may kulang. Kasi tinipid mo lang,
pagdating ng panahon, hindi mo na mabili yung gusto mong bilhin. Kasi wala na siyang value eh. So ano yung kulang? Invest. Alam nyo, saving has to be coupled with investing wisely. Hindi pwedeng save ka lang ng save. Kailangan i-save mo at i-invest mo wisely. Why? Because if you save and you don't earn, you lose the value. If you save and you lose the principal, yung iba naman kasi tira ng tira, gusto malaking kita. Ano ba? Laging parang duling, gusto doble kita. Di ba? Ilista nyo rin yan, yung mga jokes nyo. Para pag nagse-seminar kayo, maganda rin ang dating nyo sa kanila. Dahil baka naman masyado kayong boring, mahirap din. Nakasama rin yan sa yung tinatawag na showmanship. Ha? Kailangan yan. Ha? Talaga, alam nyo, sabi nga nila bakit daw ako ganito? Hindi nyo alam, dati akong Regal Baby. Hindi ko lang sinama sa resume ko yun. Nakala nyo ngayon lang yung F4. Pag pinakita ko sa inyo picture ko, hanggang balikat yung buhok ko nun. Kulot pa. Ha? You see, when you save only, you will never be rich because you lose value. Pero, yun ang sagot Pero meron pang tatlong pamaraan kung paano yumaman. Yun ang gusto kong marinig kasi yun ang inuuna ko Ha? The other three ways. Ha? Sa loto. Yan. Diba? Pag tumama ka sa loto, di yayaman ka. Sinong kukontes sa'yo? Ayaw mo. Mali ba yun? Diba? Pag tumama ka sa loto, yayaman ka. Pangalawa, pwede kang mag-asawa ng mayaman. Siyempre, pag nag-asawa ka ng mayaman, mayaman ka. Di ba? Pero palagay ko, dito sa kwartong ito, konti na lang ang may pag-asawa ng mayaman. Yung mga iba, expired na, wala na. Kumbaga, yung option na yun, nagsara na para sa buhay mo. Di ba? Konti na lang ang may pag-asa doon. Kaya, wag nating asahan yung makapag-asawa ka ng mayaman. Di ba? Kukunti lang ang may option nun. Di ba? Yung huli, ano yun? Magmana ka. Siyempre, alam mo na yung dapat ngayon kung may mamanahin ka o wala yung loto, that's true, but what is the probability of hitting the loto jackpot? 1/5.3 million. Put that down. 1/5.3 million. Alam nyo kung bakit napakatindi ng probability niyan? Kasi ang equivalent niyan is getting hit by lightning twice on the same spot. Kaya ang tanong ko, alam nyo ba kung ano ibig sabihin ng 1/5.3 million? Anong klaseng probability nun? Tatanungin ko, ilang taong ka na, Bonnie? Sa bagay, babae pala tinanong ko, mali, no? Dapat tatanungin nyo, lalaki, dahil babae ayaw magsabi ng edad. Ngayon, pag sinabi niya, I'm 35. Tinamaan ka na ba ng kidlat? Hindi pa. Biro mo 35 ka na, hindi ka pa tinamaan. Pag ikaw ay tinamaan, huwag kang aalis kasi kailangan tamaan ka ng pangalawa Doon sa lugar na yun. That is the probability of hitting the lotto jackpot. Now, will you plan your life based on that? Yun ang point dun No, when I was asked, ano ba ang number 1 savings instrument sa country mo? Sabi ko, lotto ticket. Bakit? Kasi ang Pilipino, pag tumataya sa loto, nakapila, may alagang numero. Savings program na tawag dun, may alaga Alam nyo kasi sa Amerika, ang tumataya sa loto, namili sa grocery. Tapos may sukle. Sabihin niya kasi sa cashier, churn me a ticket. So yung sukle, i-churn doon. Automatic yung computer na magbibigay ng numero. Ganun sa Amerika ang loto Dito sa Pilipinas, nakapila. May mga inaalaga ang number. Di-deposito yun. You're hoping you're going to make a withdrawal someday. Sabi, kailan yun? Planuhin mo yung totoong mangyayari. So, look at the probability of getting rich. Ang pinaka-sound talaga, yung saving and investing wisely. And mind you, that's the objective that our products match up with all the time. Dito makikita nyo full-scale needs-based management. 3 stage. Accumulation, preservation, and transfer of wealth. Okay? Accumulation, preservation, and transfer of wealth. Ano ba ibig sabihin ng full-scale needs-based management? Kailangan lahat Lahat ng, we're not just talking about his earnings. We're talking about his real dreams. Dapat hindi natin
tutuunan lang ng pansin yung pera or yung material na bagay. It's total needs. And the three levels that are very, very important. Okay? Ito mo ha. Sustenance and growth. This is full scale. And then the next one is needs-based. Discovering what your financial objectives are. Why are you saving? What are you saving for? Why is this very important? Kasi ang Pinoy, kunyari nagsisave. Parang agent din, kunyari. Kumita ng konti, tabi. Pero alam nyo, karamihan sa atin, hindi nakamatch yung sinesave sa gustong pagsavean. Alam nyo yun? Hindi naka-allocate. Kasi pag nagtitipid tayo at nagsisave, basta save lang ng save. Tapos tinutumpok-tumpok mo yan. Kumbaga sa isip mo, di ba? Nasa bangko lahat yan eh. Hindi yan naka-allocate, hindi naka-earmark, so to speak. So what happens? Pagpuntas mo sa mall, magbabago na objective mo. Hindi ba, ibang-iba pag ako, ang anak ko, papaaralin ko, ito, kailangan ko. Ako, gusto ko mag-retire, ito. Gusto ko mag-ano, ito. Ngayon, pag may kinita ako, paano ko yan paparti-partihin sa objectives? Hindi tayo ganun. Tayo, basta nakalagay yan dito. Alam kong gusto ko yan, pero hindi konektado yan dito eh. Basta ako tipid lang ng tipid. Eh, lumaki na, 50 mil na. Diba? Alam yung kulang yan magpaaral. Alam yung kulang yan sa pagre-retire. Pero malaki na. Dahil kaya nang bumili ng TV. Kaya nang bumili ng karaoke, ng Magic Sing. Hindi ba? Tapos makikita nyo, ha? Mag-aaral yung anak ko, 3 years old pa lang naman eh. E di may 14 years pa ako para mag-ipon. Magre-retire, ay 65 pa yan. 40 pa lang ako eh. Di ba? Yung Magic Sing, sumisigaw na. Gusto na niyang iuwi ko siya ngayon eh. Di ba? Talagang nagsusumahan muna siya. What happens? You divert. Yung savings mo, na akala mong pinagtipiran mo, dinivert mo na. So, ano nangyari? Wealth is all about how much you keep. How much you earn is irrelevant. Ha? Kasi, kung malaki ang kita mo, at malaki rin ang gastos mo, paano ka yayaman? Buhay mayaman ka, pero hindi ka mayaman. Ang daming ahente at agency manager ng film, ganyan. Ang tagal ko na rito. Nakita ko na silang lahat. The people who produce so much. But when they retired, they had nothing to show. Agree? Nakita nyo rin sila eh. At a point in their lives, they were really earning tons of money. Pero nung nag-retire, wala man lang para sa sarili. Bakit? Kasi kasabay nung income, yung gastos eh. Eh nung huminto yung income, di wala na. Kailangan, ang nagpapayaman, ang nagpapalago ng wealth, has to think, there has to come a time na hihinto yung income. Na kailangan makagawa ka ng paraan para yung income mo tumuloy sa ibang source. Not just you. Mamaya pag-uusapan natin yung 3 stages na yun. Pero that's being close to saying, ang inuumpisan dito, ano ba gusto mong mangyari muna? Anong gusto mong mangyari? Kasi kung hindi mo inaalam ang gusto mong mangyari, yung lifestyle mo follows. Sabi ko nga, ang daming tao dyan, 6-7 figure salary, pero walang natitira. Bakit? Eh, sasabay naman ang lifestyle mo sa kita mo eh. Di ba? Dati, nung rank and file pa lang sa Film Life, dun lang kay Manang bumibili ng merienda. Nung medyo naging manager, nasa EDR na. Di ba? Nung medyo naging senior manager, pa Jollibee na, McDonald's. Ay ngayon, abay, nandun na sa Manila Pavilion. Di ba? Pag yan naging vice president, maglalaro pa sa casino yan. Oh. So, ano ibig sabihin? Paano kaya yaman? Eh, naitapon mo lahat ng kailangan mo itabi. Tama, masaya ka nga. Ang ganda ng buhay mo. Pero are you really rich? You know, you're not gonna be wealthy if you don't have money coming from different sources. No? Ayan. Hindi naman sa pagyayabang, kahit papano, inisip ko din yan nung nag-uumpisa ako sa trabahong to. No? As I'm saying this, I want people like Summer, sila Biron to listen to this because when I was a budding manager in Film Life, I looked up eh. I saw the VPs, I saw the SAVPs, I saw the high-ranking officers. Tinitingnan ko, where do they live?
What are their cars? What do they have? Yung bang gusto ko? Maaga kong tiningnan yan. Saan sila nakatira? Kasi, itong mga to, sa sweldo kumukuha di ba? So, na-realize ko na, kung ako'y mangangarap na lampasan yung meron sila ngayon, I'll have to come up with sources that are beyond salary. And that's the reason why the 3 stages of life become very, very important. No? Kasi alam nyo ito, yung accumulation, preservation, at transfer of wealth. Sa unang stage, kailangan nag-accumulate ka, nagpapalago ka. Unfortunately, many people think earning is always based on earned income. Yung sweldo niya sa pagiging OFW, yung naipapadala niya sa pamilya niya. Pero pag wala siyang natitira, ano ina-accumulate? Di wala. Why are they so attached? You know, ginawa namin ito ni Kari sa Hong Kong. Di ba, nandun kami sa Queen Elizabeth Stadium. Ang kaharap namin, ewan ko kung ilan libong mga Pilipina yun, OFWs na nandun. Feeling ko ako si Mike Velarde. Kaso lang, hindi ako nakapulang coat. Diba, itim yung coat ko. Pero ganun yung feeling, Kari, di ba? Ang laki-laki. Tapos biglang, ang mga sinasabi nila, Sir, 20 years na kaming OFW dito, 20 years na kaming yaya eh. Pero wala pa rin nangyayari. Di ba? Biro mo, 20 years ka nang nag-aalaga ng anak na hindi iyo, yung anak mo hindi mo naalagaan, tas wala pa rin nangyayari. Hindi ba? Napaka-pathetic nun. Nagsakripisyo ka, tas hindi mo nakikita yung fruits ng sakripisyo mo. That is because you never accumulated. How do you accumulate? By keeping part of the income. I will tell you, income will never be enough. Never pa ako nakakita ng taong nagsabi na ang income sapat. Laging hindi sapat yan. Dahil meron tayong ugali, nagagasta, lampas, dun sa kinikita natin. So anong key? Bawasan mo na yung income mo. Bawasan mo. Alam niyo, sabi ko sa kanila, o kayo, ano ang average na earnings ng domestic helper sa Hong Kong? 4,200 to 4,500 Hong Kong dollars. Ni-research namin yun, alam namin eh. Oh, isipin mo na lang. Hindi ka na kumikita ng 4,002, isipin mo 3,900. 3,900. Binawasan natin ng 300 Hong Kong dollars. Less than 10%. Masakit ba yun? Hindi, kasi alam mo, kung ano yung kikitain mo, pagkakasayin mo yun eh. Tinanggal mo na yung 300. Sabi ko sa kanila, alam nyo ba yun, kung ginawa nyo ng consistent ng 14 years, earning at a certain rate of return, milyonaryo ka na. Eh sabi mo, 20 years, wala pang nangyayari. Based on my computation, if you did that, millionaire ka na at 14 years. Hindi ka na kailangan bumalik sa Hong Kong. May puhunan ka na sa Maynila eh. But do they do that? No. Kasi ang kita nila, Porto, inuubos nila yung Porto. Pinapadala nila. Eh yun naman pinapadala nila, pagdating, laging kulang din. Kasi hindi pa nga pinapadala, nakapila na sila sa tindahan, umuutang na eh. Oh, dollar na kita ni nanay, ha? Pautangin mo na kami ngayon. Di ba laging deficit spending? Alam nyo ha, in a general scale, I don't want to talk about OFWs only, but in a general scale, the Filipino is like that. Huwag nyo sisihin ng gobyerno na puro utang. Kahit kayo ilagay ko yun, ganun gagawin nyo. Ugali natin yun eh. Alam nyo yung deficit spending? Hindi lang yun sa gobyerno. Ikaw ang ilagay ko, ganun ka rin. We always do it. We always want to get something we can't afford. And we hedge future income against it. Yun ang turo sa atin eh. Di ba? Kaya dito, tingnan nyo, AIG mas kilala sa pagiging credit card. AIG is a financial services firm. We have a lot of products that focuses on savings. But savings is not attached to the Filipino ear. It's credit. So wala ka accumulate, wala ka na-accumulate, o ano, papakita mo, di wala. Trabaho ka ng trabaho. Alam nyo ha, dito, mahirap makakita ng OFW na magre-retire. Dahil kahit retirable age na, hindi pa pwedeng mag-retire. Wala pang K. Mag-retire.
Kasi anong gagawin niya? Pagdating niya dito, anong makikita niya? Yung malaking bahay na pinatayo niya, kailangan din palang perang pang-maintain. Sa laki ng pinagawa niyang bahay, kailangan palang malaki rin ng amilyar. Paano ka ngayon magre-retire? Wala ka na nung income. Di kahit matanda, magtatrabaho ka pa rin. You see? I will tell you, it's very difficult to go beyond any of those stages without accumulation. Now, preservation, maintaining, yung pananatili nung value naman, nung bagay na yun. How do you maintain wealth? Alam nyo kasi, pag sinasabi mong save lang, wala ng value eh. Kagaya last year, anong average inflation rate? 7, 8? This year, it might even be higher. So ito, sasabihin nyo to ako, may mga kliyente akong ganyan, Rex ayoko dun sa PAMI, ayoko dun sa mga investment nyo dyan, hindi guaranteed eh. Ako sa bangko, guaranteed ako. Sabi ko, guaranteed kayo to lose. No, they really guaranteed to lose. Kayo, tatamaan kayo mga agent na purong pera nasa bangko. Kayo guaranteed to lose. Why? PAMI has come up with a yield of 8 or 9% that's higher than inflation rate. So you earn money. Yung mga guaranteed sa bangko, guaranteed to lose. Dahil yung bangko mo, nagbigay sa'yo ng 2 to 3%, to 4, to 5. Yung inflation rate, 8. Di ginaranti ka niyang talo ka. Gawin mo pa yan ng 10 taon, yung pera mo, pawala ng value. Bantayan mo, baka chewing gum na lang yan. Di ba may ganon? Alam nyo na, ang tagal nakakatulog. Pati itong mga joke na to isulat nyo rin ito. Dahil pag wala kayong joke na tungkol sa pera, mahirap mag-lecture eh. Di ba? Kaya kailangan mapatawa nyo rin yung ano nyo, no? Ano ito parang matagal nakakatulog, nagising siya. After 15 years, nagising siya, no? Tawag siya kagad dun sa ano niya, dun sa investment, yung account officer niya sa bangko, tinawagan niya. Sabi niya, sir, ang laki na ng pera mo dito. 2.5 million na. Ganun ba? Tagal ko nakatulog 2.5 million na. Tapos biglang gumanon yung telepono. Tit. For another minute po, 3 million. For another minute of talk time. Lagyan nyo na another 3 million yung yung pala yung tawag sa telepono, 3 million na. Kasi nagbabago yung presyo ng bilihin, di ba? So it's not just saving, it is investing wisely. Yung iba, save ng save. Di ba? Gusto magkakotse. Sabi, mami, karito na lang ang kayang bilhin ng pera mo pag hindi ka marunong. The banks will tell you, guaranteed ka. We will tell you you're guaranteed to lose because your rate of return is lower than inflation. With Dollar Elite, Scholar Gold, lahat ng produkto naman ng PhilAm beyond inflation eh. So with us, they have a chance to beat inflation. Alam nyo ba, ang preservation, akala ng marami, kaya tayo nag-i-invest para kumita lang. Mali eh. Alam nyo ba kaya dapat kayo mag-invest? Kaya dapat kayo bumili ng insurance? Kaya dapat kayo bumili ng mga savings products na to? It's not to earn money. It's to maintain the value of your money. Hindi kadalasan earnings ang habol mo eh. Yung mapanatili mo lang yung value, malaking objective na yun eh. Because if you're not maintaining its value, you're losing money while saving it. Di ba? Lastly, transfer. Ensuring that your legacy lives. Paano mo ipapasa yan? Paano mo yan ipapamana? Customizing the right product solutions. Siyempre, kailangan i-determine natin yung best solution for every financial objective. Bakit? Kasi, ang objective mo, makapagpaaral. Ba't nasa bangko yung pera mo? Ayun ang tanong ko objective mo, makapagpaaral. Ilang taon na ba anak mo? 3. Kailan mag-aaral? 17, di 14 years to go. Ba't nasa bangko? 30-day placement. Bakit? In 30 days, mag-aaral na yung anak mo? Di ba pinakamagandang produkto, yung nakatahi dun sa objective mo? Bakit? Para hindi mo pwedeng hipuin. Naka-earmark na eh. Hindi mo siya maida-divert. Pinepuwersa mo yung sarili mong maging disiplinado.
Kasi pag yung perang yan, sa bangko mo nilagay, accessible ba via ATM? Eh lahat ng mall ngayon may ATM na. Mawi-withdraw mo yan nang wala sa oras. Mawi-withdraw mo yan dahil sa maling paraan. So it has to be customized. There is more than one way to solve a given problem. It teaches you how to maximize on your investment options. It teaches you how to look at all the options that are available and choosing the best one that's for you. What is a financial plan? Basically, a blueprint for the achievement of our goals. Behind every achievement is a solid plan. Kailangan, sinasabi mo dun sa OFW family or yung OFW himself, lahat ito dapat pinaplano even before you leave. Ngayon, kung nakalis na yung OFW, kailangan turuan natin yung mga naiwan dito para matuto naman silang magplano rito. Because if they don't know how to plan this, they won't achieve it. Alam nyo, itutulad nyo na yan sa inyong agency. Di ba ang agency nyo may target? At yung target na yun, ipinamahagi sa lahat sa inyo. At yung agency manager nyo, monitor ng monitor. Oy, nahit mo na ba? Nahit mo na ba? Nahit mo na ba? Di ba? Oh, may paalala. Sa iba, may halo pang mura. Di ba? Ganun yan eh. Kasi ginigising ka. Could you just imagine what happens if you now have an objective? Isipin nyo na lang to, kung ganito kaya ang style ng film. Bonnie, ang target natin this year, kunyari, 100 million lang. Alam ko, over 100 million ng SJ. Pero let's just say it's 100 million. Tapos sige, sa November 30 na tayo mag-usap. Sa tingin nyo, mahihit nyo yun? No eh. You have to look back and monitor. What do you want and what are you doing based on what you want? Kailangan may track eh. May kalye, nakikita mo, papunta ka ng Baguio, anong oras na? Bet nasa Tarlac ka pa lang. Di ba? Eh hindi eh. Lahat ng Pilipino gusto makarating sa Baguio. Tapos walang mapa. Ay, pagising mo, nasa Bicol ka na. It's the other direction. How would you know? You don't have a plan. And that's the reason why you need a plan. But how do you plan? You have to go through what we call a process. The process is meeting your life's goals through the proper management of your finances. Continuously, you monitor yourself against it. It is preparing oneself financially. Alam niyo, ito sa one of the most powerful things I've learned about money and wealth management. Ang sabi sa akin, alam niyo, ang pera daw, dalawa lang ang problemang attach sa pera. Dalawa lang. Dalawang problema lang ang na-associate sa pera. Alam niyo kung ano yung dalawang problemang yun? There are only two money problems. Exactly. Yung unang money problem, which is 98% of the population, is kulang. Kulang ng pera. Hindi sapat eh. Kulang. Yung isang money problem na only 2% of the population, sobra. Problema rin yun eh. No? Ang tanong ko sa inyo, at ang gusto kong itanong nyo sa mga OFWs, na tuturuan natin ito, anong problema ang gusto nila magkaroon? Kulang o sobra? Dalawa lang naman ang problema eh. Kayo, tatanungin ko kayo. Dalawang problema, kulang, sobra. Anong gusto niyong problema? Sobra. Pero hanggang ngayon, anong ginawa niyo para maging sobra? Yun ang problema eh. Di ba? Yun ang problema. No? Alam niyo ha, I've said this in many forums I've talked on, ano. Siguro kaya tingin ko, no, a lot of people have asked me, you know, the energy I have in doing my job, para akong trumpong kangkarot, I'm really very excited, di ba? Diba? It's because I don't look at the money side to it, eh. I'm doing this as a hobby, and it's a great hobby. Alam niyo, masarap magtrabaho pag gusto mo yung ginagawa mo, eh. Hindi ka tumitingin sa paycheck mo. Hindi pa ako nagbubukas ng kahit isang payslip ko sa Film Life. Hanggang ngayon, because it's irrelevant. The money that's given to me is irrelevant because the money I earn outside is a lot bigger.
When you're energized because you have other sources, it becomes different. Pero may problema rin kahalo yan. Nasa kotse ako kanina, tumawag si Mayen. Sir, may dumating na cheque dito from Abacus, 1.2 million. Anong gagawin natin dito? Ano ba problema to? May kailangan invest ko na naman. Saan ko ilalagay? Hindi ako nakapagbasa. Wala akong alam. Hindi ko nakausap ang broker. May meeting ako. Ang laki ng problema ko. It's still a problem. I'm not kidding you. It is. Akala nyo ba, porke marami ka ng pera, wala ka ng problema? Magkakaproblema ka, iba lang complexion. By the hundreds of millions ang usapan. Di ba? Ikaw, nawalan ka lang ng pamasahe, laki na ng problema mo. Di ba? Parang gano'n. Ang sakit no? But it's true, right? Now, I'll tell you, you have to make choices. Kung ito ang gusto mong maging problema, plan out for that. Plan out for that. Ako naman, sandi naman ako nag-umpisa, di ba, sa earned money din The difference between probably me and a lot of employees in this company is that when they were earning the money, they were continuously spending it. When I was earning money, I put money that earns more money. Hindi ko masyadong ginagasta. Tinatabi ko lang yan at pinapakita ko yung pera. Mula nung naging eligible akong bumili ng AIG shares, bumili na ako. At kung meron akong mga kaibigang ayaw bumili ng AIG shares, binibili ko for them. Continuously, up till today, wala pa akong kahit isang AIG share na ibinenta. Can you just imagine? I've been with this company for 21 years. How many AIG shares would I probably own by now? Secret. Ano ba? Can you imagine when I was starting to invest in AIG shares? Ang presyo, $4, $5. Kasi nanganganak yan Ngayon, magkano na? 67 na. Nung nag-i-invest ako sa AIG shares, 11 pesos to $1 lang. Ngayon 56 na. So, pati yung exchange rate at pati yung value, umakyat na pareho. Ako ba, tinitingnan ko ba yan? Ibebenta ko ba yan dahil kumita na ako? Yung pang isang pagkakamali ng marami, kumita lang ng konti, binenta na. Dahil kailangan ma-enjoy ang kita Ang lagi kong tanong, kumita na ako, ibebenta ko ba? Saan ko ilalagay? You see, I'm not gonna get it out to enjoy it because once you enjoy it, you use it up. If you want to be wealthy, you have to invest it again. Saan ko i-invest na mas maganda sa AIG? Wala. O di hayaan ko na lang dun. In fact, a lot of people, alam nyo, nagpipreach ako sa sarili kong mga tao, sinasabi ko, bumili kayo. A lot of people don't want to buy. Why? Kasi ang hirap daw ibenta. Yun nga maganda Kasi dahil mahirap ibenta, hindi mo maibebenta. Inconvenient Now, pag yung mga anak ko nag-graduate ng college, o gusto mag-MBA sa States, di ba dollars yun? Ayun ang pagpapaaral ko sa Amerika, yun ang kung gusto nila mag-MBA. Di ba? You have to invest You have to plan it out. You have to put your money in things that bring back money. Goal setting is the crucial first step. What do you want? Why do you want to go abroad? Ano bang pinagpaplanuhan mo? Kailan ka babalik? Tanungin nyo sila, naisip mo na ba yan? Itong gagawin mo to? Itong sakripisyong to? Paano mo yan ibabalik? Dapat ba? Magkaroon ka ng bahay? Dapat ba magkaroon ka ng kotse? Dapat ba makapagretiro ka? Makapagbakasyon ka? What? Tanungin natin sarili natin. At pag nandun ka na, paano mo ngayon tutustusan itong mga pangarap na ito? Kasi ang pangarap para magkatotoo, kailangan pinaplano Ang problema ng Pilipino, para mangarap, natutulog Hindi tinatrabaho yung pangarap. Alam niyo, culture. All throughout this whole talk about wealth management, you're gonna hit on the Filipino culture. Now, let me be very clear. There are a lot of things that are nice about our culture. There are a lot of things that are nice. Pakikisama, bayanihan, utang na loob, maraming magaganda. Pero ang marami ring masasagwa. No? Yung masasagwang yun, unfortunately, lahat nakafocus pa sa pera. Kaya we're not prosperous Many of the things we know, many of the things we understand as principles of money are all wrong.
And we will have to change those things. Diba? Yung tipong, diba, sabi pa sa simbahan yan nung bata ako, ganun Diba, yung mayaman daw, dadaan sa butas ng karayom para makarating sa langit. Uy, ikaw ba gusto mong dumaan sa butas ng karayom? Eh di magpakahirap ka. Hindi ba? Yung learning na ganun, I'm not kidding you, yung money is the root of all evil. Lahat yan, naririnig ko yan noon Di ba? So when I was growing up, nakikita ko na yung teaching na yan, it's anathema to earning money. Sabi ko ba, kailangan magprotestante na ako. Until I got to meet priests who are very pragmatic. Binago nila. And I think they're doing that now. Kasi alam nyo, kung hindi gagawin ng simbahan yan, wala matitira sa simbahan Lilipat na sila ng ibang sekto. Sa ibang sekto that says, it's not money that is the root of all evil, it's the love of money that is the root of all evil. Money by itself is good if it's channeled to the right things. You don't need to go through the eye of the needle when you're rich. Because if you're wealthy and you contribute to others, you share your wealth. There is nothing wrong with being wealthy. Bakit sa tingin nyo mahal na mahal si Fernando po? Bibigay ng bigay Kaya siguro, pasok rin ng pasok ang pera. Alam niyo daw, yun ang isa sa key to being rich. It's being generous. Ngayon, pag ikaw ay nagpapayaman ka, tas cheap ka, alam mo yun yung cheap? Kahit mayaman ka, cheap ka pa rin. You have to be a little more generous. So, think about what you believe about money. Alam niyo, karamihan sa OFWs natin ng mga kaibigan, they think kulang sila ng pera. They think, I cannot afford this. They think, I have to work abroad. They think, I need to sacrifice. Their concept of money, much like many of you, would be negative. There is nothing wrong with being rich if you know how to share. And I love this idea that when you have abundance, you can share more. Diba? Lahat naman tao siguro merong feeling sa kaloob-looban nilang gusto nilang tumulong Ang problema, kung ikaw kulang, paano ka tutulong? But then, generosity is also a lifestyle. Yung sinasabi nilang tithing, yung 10%, bibigay mo. Karamihan sa atin, parang nasasaktan sa 10% Diba, sasabihin nila, saka na lang pag marami na. Diba? Ngayon kasi kulang pa Pag ako dumami ng pera, saka na ako magbibigay. Alam niyo yung tanong ko, anong pinakamahirap or mas mahirap ibigay? Kumikita ka ng 100, nagbibigay ka ng 10 piso, o kumikita ka ng 10 million, nagbibigay ka ng 1 million. Alam niyo, ang pagbibigay, attitude din yan It's a habit. Pag hindi mo makuhang ipamigay yung 10%, hindi mo makukuhang ipamigay yan kahit malaki na yan. Kasi lalong lalaki yung ante, lalong lalaki yung presyo. So that feeling of generosity has to be there. 3 stages. Man at work, man and money at work. Money at work. Ano ang gagawin mo at each stage? Karamihan ng Pilipino, laging man at work. Kasi yun ang tinuro sa atin. Pumunta ka sa eskwela, mag-aral kang mabuti, paglabas mo, makakapagtrabaho ka. At maganda ang sweldo mo, you will have what it takes. Pag kumikita ka na ng konti, umutang ka na, magbahay ka, ganito gawin mo. Kaya hanggang retirable age ka na, may utang ka pa rin. We can never go into money at work if we're like that. Man at work is where we are now. You are working in return for your compensation. Aalis ka, mag-OFW ka, sweldo matatanggap mo. Kung yung sweldo na yan, gagastusin mo lahat, eh di habang buhay kang magiging OFW, gusto mo ba yun? Kailangan, pumunta ka doon sa susunod na hakbang. Yung susunod na hakbang, man at work and money at work. Yung man at work and money at work, sabay na. Meron kang naitabi na kumikita para sa'yo, tas kumikita ka pa rin. It's a combination now. And honestly, that's where I am. Siyempre may naitabi na ako that earns money for me, tas nagtatrabaho pa rin ako dito, kumikita pa rin ako sa Film Life.
Di ba? So it is a combination. Hopefully, there will come a time na money at work na lang ako. Pero kaya ako nagtatrabaho dahil energized ako sa trabaho ko. But I can walk away anytime. Kung ayaw ko na. Di ba? Di ba ang sarap nun? Parang naglalaro ka lang. Pag medyo napagod ka na, ayawan na. Ayun ang masarap eh. Pero pag ikaw, nagtatrabaho ka, tapos kailangan mo yung trabaho mo dahil sang katerba utang mo. Di ba? Kahit ayaw mo na yung ginagawa mo, pilit na pilit ka. Kasi hindi ka makaalis eh. Hindi ka makaalis. Dahil may pinagbabayaran kang utang eh. Pero pag ikaw, meron kang tinatawag na money at work, abay, may freedom ka na. Kasi anytime, pag sinabi mong ayawan na, pwede. Kasi meron kang kitang bumabalik sa'yo. I don't think Henry C. needs to work today. Henry C. can probably spend $250,000 a day and still die rich. But he's still working. Why? Because he likes to work. Alam niyo, pinakamasarap yung nagtatrabaho na hindi na kanila kailangan magtrabaho eh. Kaya yung mga OFW na umaasenso, tuloy-tuloy lang ang asenso nila. Tingnan mo, may mga OFWs, kasama lang namin ni Karen nung December 27, we had this forum. Parang ganito, may forum kami. Alam niyo, may mga OFW sa harap, may negosyo na sila. Pero nag-OFW pa rin. So ano ibig sabihin? Meron na silang inuumpisan dito, gumagana na, kumikita na, pero kumikita pa rin sila sa labas. Tapos ginagawan pa nila ng merkado yung produkto nila. So sigurado ko, in about 5 to 10 years, pag retire ang mga yan, mayayaman yan. But why is it that the same people who do the right things continue to do the right things, and the people who do the wrong things continue to do the wrong things? You have to have money at work. Or else, if you don't have that, you will retire without money. So you still have to work. Kaya karamihan po dito sa atin, 65 na, naghahanap pa ng magagawa. Dahil kulang pa.